ang tinaguriang bayani ng Tirad Pass. Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Si Gregorio del Pilar. Pero sa edad na 24, binawian ng buhay ang binansagang Boy General. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Gregorio del Pilar sa Tirad Pass? Totoo nga bang berdugo siya ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo? Muli po nating balikan ang mga tanong ng nakaraan. Ako po si Cara David para sa Case Unclosed. Bayani sa Tirad Pass. Tagapagpalaya ng Bulacan. Kanang kamay ni Pangulong Emilio Aguinaldo at matapang na batang general. Ilan lamang ito sa pagkakakilanlan kay Gregorio del Pilar. Bayani kung ituring sa kasalukuyan. Ngunit may ilang kumukwestiyon sa pagkakakilalang ito sa batang general. Taliwas sa kinamulatan nating paniniwala, sinasabing berdugo at tagaligpit daw si Gregorio del Pilar ng mga sagabal sa landas ni Pangulong Emilio Aguinaldo. Kung babasahin niyo na lang yung aklat ni Nick Joaquin, na galing din sa kasaysayan, meron doon yung mga parte ng kanyang buhay na tila bagang ginamit siyang kasangkapan ni Aguinaldo para talunin o alisin sa lipunan yung kanyang nakikita mga kaaway. Si Del Pilar ang umano'y inatasan ni Aguinaldo para dakpin si General Antonio Luna, buhay man o patay. Assistant Secretary of War ng Philippine Revolutionary Army si General Antonio Luna. Inakusahan siya ng kampo ni Pangulong Aguinaldo ng planong pag-aaklas upang patalsikin ito sa pwesto. Kaya agad nagtungo si Del Pilar sa Pangasinan kung saan matatagpuan ang himpilan ni General Luna. Ngunit bago pa man niya maisagawa ang kanyang misyon, pinaslang na si Luna sa Cabanatuan, Nueva Ecija ng mga tauhan din ni Aguinaldo. 40 saksak at bala ng baril ang ikinamatay ni General Luna sa kamay ng mga kapatid niya sa revolusyon. Mabuhay sa man! Mga general, kamukha ni General Concepcion at saka ni General Alejandrino, ang ginawa ni General del Pilar ay pinaligiran niya ang headquarters ng mga ito. So, at tinanggalan sila ng command. So, dahil sa tingin nila na ito ay maaring loyal o tapat sa tingin nila ay kaaway na si General Luna. Ilang araw matapos paslangin si General Antonio Luna, pinahirapan umano ni Del Pilar ang magkapatid na Manuel at Angel Bernal. Si Manuel ay isa sa mga security escort ni Luna. Sinasabing isinagawa ni Del Pilar ang pagpapahirap sa magkapatid na Bernal kasama ang nakatatandang kapatid niyang si Julian. Pagkatapos umanong alisin ni Del Pilar ang tinik sa buhay ni General Aguinaldo, itinalaga niya ang batang general bilang provincial commander ng Pangasinan. Ito daw ay isang hakbang ni Aguinaldo upang mamanmanan ang mga gustong ipaghiganti ang pagpaslang kay General Antonio Luna. Nung napatay si Antonio Luna, ang mga Ilocano ay may malaking pagdaramdam sa ginawa ni Aguinaldo. Kaya yung iba humiwalay, pinagpatuloy yung kanilang pakikilaban sa tropang Amerikano at humiwalay kay Aguinaldo. Ayon pa kay Nick Joaquin, ang panahon kung kailan nagkaroon ng hidwaan sa loob ng revolusyon ay oras sanang ginugol sa pakikipaglaban sa mga dayuhan. Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Mabuhay ang revolusyon! Nakakagulat at maaaring mo sabihin unpopular. At ina-analyze niya yon. At nakita niya, tama bang dakilain natin sa tulad ng pagdakila natin ngayon? Sa mga general ng revolusyon, si Gregorio del Pilar ang nagsilbing kanang kamay ni Pangulong Emilio Aguinaldo. Talagang nabigyan ng tiwala si General Gregorio del Pilar sa lahat ng naging
kasama sa himagsikan ni Emilio Aguinaldo, ay siguro very special ang spot niya sa puso ni General Emilio Aguinaldo. Bagamat baguhan lang noon sa revolusyon, nakuha ni Del Pilar ang tiwala ng Pangulo. Sa murang edad ni Del Pilar ay nakita na siya ng katapangan, kagitingan, at ito'y hindi nakaligtas sa obserbasyon ni Pangulong Emilio Aguinaldo. At nakita niya sa kanya ang potensyal na siya ay kayang makapaghawak ng sandatahang ng himagsikan, at ito naman ay hindi nabigo. Sa biyak na bato kung saan itinayo ni Aguinaldo ang unang republika noong 1897, kabilang si Del Pilar sa mga lumagda sa kasunduan sa pagitan ng Espanya at mga opisyal ng revolusyon. Nakasaad sa kasunduan na mangingibang bansa ang grupo ni Aguinaldo para matigil na ang digmaan at magkaroon ng kapayapaan. At noong Disyembre 1897, kasama si Del Pilar sa piling mga opisyal na isinama ni Aguinaldo sa Hong Kong para sa kanilang voluntary exile. Ngunit 5 buwan lang ang lumipas, nabaliwala rin ang kasunduan at bumalik sa Pilipinas sina Aguinaldo para ituloy ang pakikibaka. Sa kanilang pag-uwi sa bansa, idineklara ni Aguinaldo ang sarili bilang diktador ng Pilipinas. Ginawara naman niya ng titulong diktador ng Bulacan at Nueva Ecija si Del Pilar. Diktador in a sense na siya ang binigyan ng responsibilidad na magdesisyon para sa lalawigang ito. Di nagtagal, isinuko ng mga Kastila kay Del Pilar ang pamumuno sa Bulacan at Nueva Ecija. Dahilan para igawad sa kanya ang ranggong general sa edad na 22. Ang ipinakitang katapatan kay Pangulong Aguinaldo ang pinag-ugatan ng usapin na berdugo ang batang general. Sa mga haka-haka na siya'y naging isang berdugo para sa Pangulong Emilio Aguinaldo, maaring tinapatan lamang ng katapatan sa kanyang pinuno sapagkat alam ni Gregorio del Pilar na napakalaki ng pagtitiwala na ibinigay sa kanya ng Pangulo. Katapatang magdadala kay Gregorio del Pilar sa kanyang handungan. Susunod sa Case Unclosed, sino nga ba si Gregorio del Pilar bago siya naging general?